Hello guys. Yan, magandang araw sa inyong lahat at syempre magandang araw sa lahat na manonood ng video nito. Magandang araw po sa inyo. Syempre, welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Kung ikaw ay hamster owner or nagplaplanong mag-alaga or may balak na mag-alaga, importanteng malaman mo kung paano panatilihing malinis ang kanilang mga tirahan. Pero syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa lahat ng video natin i-upload. So, sa video nito guys, ituturo ko sa inyo kung kailan dapat maglinis ng hamster bin cage, paano ito gawin ng tama, at bakit ito sobrang importante sa kalusugan ng ating hamster. At syempre, may bonus tips din ako para maiwasan ang stress ng hamster, kaya make sure na panoorin mo hanggang dulo. So, ano ba ang hamster bin cage? Bago tayo mag-start, quick explanation lang guys. Ang hamster bin cage ay isang DIY cage na gawa sa plastic storage bin or pwedeng glass, acrylic glass. Mas affordable kasi yung plastic, kaya ito yung mga karaniwang ginagamit kumpara sa mga store-bought cages. At pwede mo pang i-customize depende sa needs ng hamster mo. Pero syempre, dahil enclosed siya, mas madaling maipon ang dumi at amoy. Kaya mas importante ang tamang paglilinis. Kailan ka dapat maglinis? Ito yung tanong. Kailan ka dapat maglinis ng hamster mo? Kasi yung iba sa atin, minsan may schedule, minsan wala, pero yung iba nag-spot cleaning lang. Pero syempre, kailan ba dapat natin gawin yung paglilinis ng hamster? So kung mapapansin yung natin, yung hamster bin cage natin, yan, malinis, bagong linis yung hamster wheel, yung water bottle natin. Syempre ito, yung kasamang cage, malinis siya, pero hindi tayo nagpalit ng beddings. Tinanggal lang natin yung mga basa na beddings. Yan. So ngayon, puntahan natin ang pinaka-importanting tanong. Kailan nga ba dapat maglinis? Yan. Kung gusto mo mag-spot cleaning guys, 2 to 3 times a week. Ito ang regular na paglilinis, hindi mo kailangan galawin ang buong cage. Yan. Ang gagawin mo lang, alisin ang basa o maruming beddings. Kagaya ng ginawa ko, tinanggal ko lang yung mga basang beddings. Siyempre, tanggalin yung poop, linisin ang pee area, karaniwan sa isang corner lang. Kung mapapansin nyo guys, sa isang corner lang talaga sila dumudumi, kaya ayun lang yung madalas na ini-spot cleaning natin. Siyempre, kadalasan may favorite spot ang hamster mo. Kung saan siya umiihi, doon ka mag-focus. Ayun yung karaniwan mong lilinisin pag mag-spot cleaning ka. So, sa deep cleaning naman guys, ginagawa natin yan every 2 to 4 weeks. Ito yung kailangan mo lahat talaga gagalawin. So kasama dito yung pagpapalit ng halos lahat ng beddings mo, paghuhugas ng cage, paglilinis ng toys, wheel at food dish. So napaka-importante nun. Huwag mong gagawin to every week. Kasi syempre yung hamster natin, territorial at gumagamit ng scent niya para maging komportable. Kapag bigla mong tinanggal lahat, pwede siyang ma-stress. So ayun yung iiwasan natin. Kailangan hindi ma-stress yung hamster natin. Kaya ingat tayo sa paglilinis para may iwasan natin siya na ma-stress. At syempre may iwasan din natin yung sarili natin na makakagat ng hamster. Paano mo malalaman na kailangan na maglinis? Eto guys, narito yung mga signs na kailangan mo na maglinis. Malakas na amoy. Yan. Kapag naamoy mo na agad ang cage kahit malayo ka pa, sign na yan. Kasi minsan 'di ba, papalapit pa lang tayo, naamoy na natin ang panghe. Yan, ang baho na. So kailangan mo na talaga maglinis pag ganun. Huwag mo na hayaan, huwag mo na patagalin. Tapos maraming basang beddings. Yan, nakita mo. Hindi na lang sa isang area kasi nakakalimutan mo mag-spot cleaning. Hindi na lang nasa isang area yung basa. So nagkakalat na. So yun. Kailangan mo na siya kasi pwedeng pagmulan niya ng mga bakterya. Makalat na pagkain o leftover food. Yan. Kasi magkukos siya ng mga molds o insects. Kaya kailangan
hindi mo siya, pag may nakita ka na dyan na nagkakalat na mga pagkain, tapos syempre aamagin na yan, kailangan mo na talaga magpalit ng mag deep clean ka na. Tapos hindi na active ang hamster mo. Minsan kasi guys, kapag marumi ang environment, nagiging less active sila. So kung dati mapapansin mo siya, takbo pa siya ng takbo sa hamster wheels, ngayon hindi na, nasa iisang sulok na lang siya kasi nga marumi na yung hamster bin cage mo. So kailangan mo na talaga mag deep cleaning. So napaka-importante nun. So ayun yung mga tatandaan mo kung bakit kailangan mo na talaga mag deep clean ng yung hamster bin cage. Tapos dito na tayo guys. Ngayon, bakit nga ba sobrang importante ng paglilinis sa hamster bin cage? Kung bakit may schedule, kung bakit yung nag-spot cleaning, ano yung importante dito? Sa paglilinis guys, napaka-importante nito kasi may iwasan natin ang sakit. Yan. Ang ihi ng hamster ay naglalabas siya ng ammonia. Kapag naipon ito, pwedeng makaapekto sa kanilang respiratory system. Kaya minsan nagkakasakit yung mga hamster natin. Para maiwasan din ang bacteria at parasite, kasi pag marumi na yung cages mo, perfect yan para mag-breeding na yung mga harmful organism, yung mga bacteria dyan. So magkukos na rin yan ng mga sakit. So pupuntahan din yan ng mga insekto, lalo na pag nasa open area ka lang. Pupuntahan din yan ng mga insekto. Syempre, para din sa mental health ng hamster. Nagtataka kayo ha. Syempre may mental health din sila. Kapag malinis ang cage, mas relax at active sila. Parang tayo rin yan. Pag malinis yung area natin, mas active tayo at mas relax. Syempre, para maiwasan mo rin yung sobrang baho. Hindi lang para sa hamster yon, para din sa'yo yon. Kasi pag mabaho yung bin cage, ka na rin, madi-discourage ka na rin mag-alaga. So kailangan lagi mong lilinisin. Syempre, para sa mas mahabang buhay ng alaga mo. Ang tamang hygiene ay malaking factor sa lifespan ng hamster. Kasi kung hindi mo lilinisin yung bin cage mo, yun, imbis na aabot siya ng 2 years or minsan 3 years, hindi na aabot. Kasi nga lagi madumi yung bin cage. Yan. So syempre ito guys, yung bonus tips para sa tamang paglilinis. So ito yung mga ilang tips na dapat mong tandaan guys ha. Mag-iwan ng konting lumang beddings kapag nag-deep clean ka para hindi mawala lahat ng scent niya. Ganon. Syempre yung iiwan mo yung tuyo, huwag kang mag-iwan ng basa. Gumamit ng pet safe cleaner or warm water lang. Kung lilinisan mo, kailangan mo hugasan lahat. Iwasan ang matapang na kemikal. So pwede mong hindi gamitan ng sabon, warm water lang para mawala lang yung mga bacteria or kung yung mga ginagamit niya, yung mga wheels niya, water bottle, ilublob mo sa mainit na tubig. Ganun. Patuyuin ng maigi ang cage bago ibalik ang hamster. Kasi nga ayaw nila ng basa. And syempre pag basa pa yung hamster cage mo, tapos ibabalik mo na sila, tapos maglalagay ka ng beddings, mababasa rin yung beddings mo, diba? Syempre kailangan mo lilinisin mo din yung mga accessories niya, wheel, water bottle, food dish, lahat yan importante. Yung mga tunnels niya, lahat ng ginagamit niya sa loob, syempre kailangan mo linisin yan. Yan. Pwede ka gumamit ng mainit na tubig dyan. Tapos syempre ito pa, huwag mo iistorbohin ang hamster habang natutulog. Mas okay maglinis kapag gising sila. So sa gabi ka maglilinis kasi nga nocturnal yung mga hamster natin. Ganun. So ayun guys, ngayon alam mo na kung kailan at bakit dapat linisin ang hamster bin cage. At syempre kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to like, share at subscribe para sa mas marami pang pet care tips. Comment ka rin kung ano pang gusto mong topic natin tungkol sa hamster. See you sa next video guys. Maraming salamat sa inyo.